Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, historical guided tour sa loob ng Intramuros, muling umarangkada sa tulong ng DepEd at DOT. Park para sa mga senior citizen at pets, nakatakdang itayo sa Pandacan, Maynila. Mas malinis na Pasig River Esplanade, pinasinayaan ni FL Liza Marcos, 47 bagong kiosk, ipinamahagi. Cherry blossoms o sakura, namataan sa Baguio City. Pinoy investors may pagkakataon ng makakuha ng Golden Visa o 10-year residency sa Dubai. Ugnayan ng Pilipinas at India, mas paigtingin ayon kay Indian Ambassador Harsh Kumar Hain. Pinoy swimmer nakapagtala ng bagong record sa ASEAN Para Games. At Miss Cosmo 2025 first runner-up Chelsea Fernandez, emosyonal sa kanyang homecoming parade sa Sultan Kudarat. Sa ating unang The Better News ngayong araw, muling umarangkada nitong January 27 ang Pasyal Aral Program sa loob ng Walled City of Intramuros para maghandog ng dagdag kaalaman sa mga batang mag-aaral mula sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa pamunuan ng Intramuros, saklaw ng fun learning experience ang pagtuklas sa kasaysayan ng ilan sa mga mahalagang istruktura gaya ng Fort Santiago, Baluarte de San Diego at Centro de Turismo Intramuros. Kasama rin sa tours ang Casa Manila Museum at Museo de Intramuros. Ang programang bunga ng pagtutulungan ng Department of Education at mga lokal na pamahalaan na sakop ng Metro Manila ay pangungunahan ng mga tour guide na aprobado ng Department of Tourism. Samantala, isa namang park ang nakatakdang itayo sa Pandacan, Maynila. Ang pasyalan dedicated daw para sa mga senior citizen at residente na nais ipasyal ang kanilang mga alagang hayop. Layunin daw umano nito na magsilbing ligtas na espasyo para sa ating mga lolo't lola na nais mag-ehersisyo o magsagawa ng iba pang wellness activities. Ang mga detalye ihahatid ni Dustin Bayog. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno at ng pamunuan ng Metropolitan Manila Development Authority ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Senior Citizen Park at Community Pet Park sa Nagtahan, Pandacan. Layunin na naturang proyekto na magbigay ng ligtas na open space para sa mga senior citizen na magagamit para sa pag-ehersisyo at wellness activities. Gawin din ng pampublikong espasyo para sa mga residente at kanilang mga alagang hayop. Inaasam makatutulong bagong parke sa pagbawas ng alikabok, pagpapabuti ng kalidad ng hangin at pagbibigay ng mas ligtas at luntiang espasyo para sa mga pamilya sa Pandacan at mga karating lugar. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa magandang tanawin, perfect spot din dahil dami ng... Heto naman, hindi lang basta't busog ang mata at maganda... Heto naman, hindi lang basta busog ang mata sa magandang tanawin. Perfect spot din dahil sa dami ng pagpipiliang kainan. Dahil bago matapos ang Enero, pinasinayaan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbubukas ng mas malinis at mas organisadong vendor kiosk sa Pasig River Esplanade. Kung ilan ng bagong kiosk na itinayo sa The Veteran Support na ito. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos nitong Martes ang turnover ng mga bagong tayong kiosk para sa mga vendor sa Pasig River Esplanade. Layunin nitong magbigay ng kabuhayan sa mga maliliit na negosyante sa lalawigan at upang buhayin muli ang makasaysayang ilog at bilang pasyalan. Sa seremonya, formal na ipinagkaloob sa mga vendor ang 47 food kiosk
at 18 chamber na may 22 negosyo na magbibigay ng bagong oportunidad sa kabuhayan para sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Sa kabuuan, nasa 80 kiosk ang itatayo at magsisilbing bagong pwesto sa kahabaan ng Riverwalk. Tampok ang iba't ibang pagkain, lokal na produkto at serbisyo sa ilalim ng Pasig Bigyang Buhay Muli. Matatagpuan ang mas maayos, malinis at organisadong esplanade sa kahabaan ng Intramuros mula sa Fort Santiago patungong Jones Bridge na inaasang mas dadayuhin ng libu-libong bisita kada araw. Bukas naman ang Pasig River Esplanade mula Lunes hanggang Linggo ng alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa 2026 goals mo ba na masilayan ng cherry blossom sa bansang Japan? Alam mo bang hindi mo na kailangan bumiyahe pa ng malayo para lang makita ang ganda nito? Dahil kamakailan lang, naitala ang pamumukadkad ng sakura sa Baguio City. Ang The Better News ihahatid ni Mili Borja. Hindi na kailangang bumiyahe pa papuntang Japan para makita ang cherry blossoms ngayong taon matapos maitala ang pamumukadkad ng mga sakura sa Baguio City. Ibinahagi kami kailan ng Baguio Country Club ang mga larawan ng mga namumulaklak na sakura na agad namang kumanga at pinuri ng mga netizens sa social media. Ayon sa BCC, ang mga puno ng sakura ay pinagkaloob ng mga Japanese national at isang lokal na bangko halos isang dekada na ang nakalilipas. Kilala ang sakura trees na umaabot ng ilang taon bago tuluyang mamulaklak. Pahayag ng BCC, ang unang pagbulaklak ng mga puno ay patunay ng tiyaga, panahon at kalikasan at isang paalala na may mga tanawing sulit paghintayan. May mahalagang papel sa kulturang Hapones ang cherry blossoms at taon-taon ay dinarayo ng milyong-milyong turista ang Japan sa panahon ng sakura season. Sa Pilipinas, may mga katulad na puno rin ang naitatala sa iba't ibang lugar, kabilang na ang Sakura Park sa Atok, Benguet. Gayun din ang Balayong ng Palawan na itinuturing na lokal na katumbas ng Japanese sakura. Mayroon din naman ng mga rosy trumpet trees sa Iloilo na kahaling tulad ng anyo ng cherry blossoms. Patuloy namang inaanyayahan ng publiko na pangalagaan ng mga punong ito habang tinatangkilik ang natatanging tanawin na hatid ng panahon ng pamumulaklak. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa ka ba sa mga nangangarap na makalipad at magstay sa Dubai bilang isang residente? Alam mo ba na sa oras na mag-invest ka sa ilan man sa piling Dubai properties, ay gagawaran ka nila na tinatawag na Golden Visa. Ang detalye sa Golden Ticket na ito, alamin sa The Better News Report ni Arnold Herrera. Sa halagang halos 2 million UAE dirhams o katumbas ng 32 million pesos na investment, pwede nang ma-secure ng hindi bababa sa 2 linggong tinatawag na Golden Visa papasok ng Dubai. Sa ilalim ng Dubai Golden Visa Program, gagawaran ng 10-year UAE residency ang isang Pinoy na mag-i-invest sa isang qualified Dubai property ng walang katumbas na minimum stay requirement. May kamahalan man, malaking tulong naman ito para sa mga investor na gustong mag-explore ng iba't ibang long-term objectives sa labas ng mismong investment, gaya ng pagpapalawak ng network, wealth planning at family relocation. Pasok din ang benepisyo ng Golden Visa sa mga high-income families, gayon din sa mga nagbabalak na i-globalize ang kanilang negosyo habang sinusulit ang unique lifestyle sa Dubai. Pero paglilinaw ng founder ng Golden Visa Central na siyang naglunsad ng programa, hindi katumbas ng Emirati citizenship ang Golden Visa. Posible namang ma-renew ang residency kung magsasagawa muli ng panibagong investment. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas pinaigting na ugnayan, kapayapaan at seguridad. Yan ang ipinangako ni Indian Ambassador to the Philippines Harsh Kumar Jain sa bansa kasabay ng pagdiriwang ng ika-77 taong Republic Day ng India. Kaugnay niyan, asahan niya ang pagpasok ng dalawang bansa sa panibagong era pagdating sa larangan ng renewable energy, technology at healthcare. Ang mga detalye ihahatid ni James Galange.
Kasabay ng pagdiriwang ng India ng kanilang ika-57 Republic Day, nangako si Indian Ambassador to the Philippines Harsh Kumar Hain na paigtingin nito ang ugnay ng dalawang bansa, partikular na sa larangan ng paggamit ng renewable energy, technology at healthcare. Ayon kay Hain, mula pa noon hanggang sa ngayon, kapayapaan, kasaganahan at seguridad ang siyang mas lalo nagpatatag ng relasyon ng dalawang bansa bagay sa pagpasok sa panibagong henerasyon. Inaasahang maglalabas ng karagdagang programang India pagdating sa Information Business Process Management o IT-BPM na magbibigay oportunidad sa mga Pinoy, kung saan maaari madagdagan ng mga tech investors sa bansa. Bunga rin na nag-state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa India noong nakaraang taon. Habang nais din ng embahada na ipagpatuloy ang iisang layunin ng paglago at katatagan ng mga bansa sa Indo-Pacific region. Para sa DZRH TV, ito si James Galangi, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Two birds in one stone. Ito ang naging matamis na tagumpay ng isang Pinoy swimmer sa nagdaang 13th ASEAN Para Games sa Thailand. Hindi lamang aniya nasungkit ang gitong medalya, kundi nagawa pa niyang magtakda ng isang bagong record sa nasabing kompetisyon. Basta sa Balitang Sports, narito si Matchpoint Millie Borja. Isang pambihirang galing sa paglangoy ang muling ipinamalas ng ating pambansang atleta sa 13th ASEAN Para Games. Pinatunayan ni Gary Behino na siya ang hari ng pool matapos hindi lang makasangkit ng gold medal, kundi basagin pa ang dating record sa naturang sport. Magugunitang si Behino ay dati nang sumabak sa Tokyo Paralympic at muling nagdingding ng ireset ang oras sa men's 400-meter freestyle sa loob lamang ng 5 minutes and 32 seconds sa 13th ASEAN Para Games sa Thailand. Higit pa sa paglampas sa sarili niyang record noong 2023 sa Cambodia. Ang padalong ito ay tinuturing ni Behino na espesyal na regalo para sa ikalawang kaarawan ng kanyang anak na si Gray. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit isang buwan matapos irepresenta ang bansa at manalong first runner-up sa Miss Cosmo pageant sa Vietnam, nakauwi na sa Sultan Kudarat ang beauty queen na si Chelsea Fernandez. Ang mainit na pagsalubong ng kanyang kababayan at ang grandeng karosa na sinakyan ng ating reyna sa report ni Showbiz Angel. Pride of the Philippines and of the entire Sultan Kudarat province! Di napigilan maging emosyonal ni Miss Cosmo 2025 first runner-up Chelsea Fernandez sa kanyang homecoming parade sa Sultan Kudarat. Sakay ng engrandeng karosa, inspired ang disenyo sa kanyang korona, mainit na sinalubong ng kanyang kababayan ng 26-year-old Pinay Beauty Queen. Kasunod naman yan, opisyal na itinalaga si Chelsea bilang tourism ambassadress ng probinsya. At ang December 20, idineklara na bilang Miss Chelsea Day sa Sultan Kudarat bilang pagdiriwang ng kanyang tagumpay sa international stage. This is not just a personal achievement. This is not just a personal victory. This is a victory for all of us. So please let me say, congratulations po sa ating lahat. Samantala, bago naman bumalik sa Vietnam si Chelsea para ipagpatuloy ang duty bilang Miss Cosmo first runner-up, isang homecoming parade naman ang nakatakdang ganapin bukas, January 30 dito sa Maynila. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po nagtatapos ang paghatid namin ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama tayong muli bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang the better news. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.